Good morning Pilipinas. Muli po tayong nagbabalik para pag-usapan ang naganap na budget hearing ng OVP kahapon. Yan po ang ating pag-uusapan. Bago po ang lahat, good morning po sa inyo lahat. Shout out sa aking mga followers, lalong-lalo na po ang ating mga bagong followers at subscribers. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo lagi. Andito na naman po si Manong Rayban para maghatid po sa inyo ng isang talakayan na napakahalaga po. At ito nga, pag-uusapan natin ngayon ang ating Vice President Sara Duterte. Alright, alam ko po, sigurado po tayo na napakarami po sa inyo ang nanood mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Iyan po. So, talagang pinanood po natin kahit walang kakwenta-kwentang hearing dahil yung pong resources speaker ay hindi sumasagot ng tama. Meron po siyang talagang kitang-kita po na iniiwasan niya. Umiiwas sa mga tanong ng mga magagaling na kongresista. Hindi ko po alam, wala po siyang maisagot. Talagang zero po ang kanyang exam. Hindi po niya nasagot ang mga katanungan, hindi niya po nasatisfy ang ating mga lawmakers na nagbubusisi sa kanyang budget. Actually, ang pinag-uusapan dito ay ang budget for 2025, pero it is not limited naman na pag-usapan ang budget 2025 for the office of the Vice President. Maaari din pong pag-usapan ang budget utilization for the past years. Yan nga po. At ito po ay napakaliwanag na ayaw pag-usapan, ayaw sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong, lalong-lalo na po sa kanyang paborito na representatives, si Madam Franz Castro at si Raul Manuel. Yan. Pikon na pikon po siya, galit na galit po siya, nanggigigil ang reyna. Wala po siyang maisagot. Paulit-ulit, parang recorded. You know what? Mas maganda na lang sana nagdala po siya ng tape recorder doon at inirecord ang kanyang sagot. And then, kada tanong, ipi-play na lang niya. Mga kaibigan, it is very unbecoming sa isang Vice President na ganito po magsalita. It is very unbecoming sa isang Vice President na ganito po ang kanyang demeanor, ang kanyang pag-uugali. Never in the history of Pilipinas, hindi po natin nakita yan. Karamihan po, disente at formal at professional humarap pa mga vice presidents during budget hearing or budget deliberations. Pero ibang-iba po itong taga-Davao na to. May ugaling namana. Maliwanag po yan. May ugaling namana sa kanyang kanino ba? Sino bang tatay niyan? Mga kaibigan, marami po talagang nanggigil. Sa atin po mga kababayan, napakarami pong nanggigil na high blood. Uminom po ng kanilang katapres. Dahil tumaas po ang kanilang blood pressure. Hindi ko po alam kung bakit hindi niya masagot. Kung hindi niya ma-explain, bakit hindi niya maipaliwanag kung saan napunta ang kanyang budget nung nakaraang taon. Kini-question po dyan yung lalong-lalo na po yung 125 million pesos na naubos in just 11 days. Hindi niya po yun maipaliwanag. Talagang dinaan niya po sa galit. Dinaan niya po sa init ng ulo. Para po takasan, para meron siyang rason para hindi sagutin ang mga tanong
ng mga kongresista. Sinabihan pa siyang gumagamit ng squid tactics ni Representative Franz Castro. Mabuhay po si Representative Franz Castro, si Raul Manuel at lahat na po ng mga lawmakers na nagtanong sa kanya at pinagpaliwanag pero wala po siyang paliwanag. Paulit-ulit po niyang sinasabi. Yung linya niya, scripted po ang kanyang linya. Pinaparatangan niya ang ating mga kongresista na pinagkakaisahan siya. Yan po ang kanyang pinagsasabi. Pero ang totoo po niyan na hindi naman. Hindi naman ito pamimersonal. All you have to do is to answer your questions. Saan mo dinala ang pera? Huwag kalilimutan, BP Sara Duterte, na ang pera na ibinigay sa iyo, ang pera na ipinagkaloob sa iyo ay pera ng taong bayan. Mahalaga na pag-usapan kung saan napupunta ang pera na yan. Kailangan po nating ipaliwanag, i-explain sa taong bayan kung saan natin ginamit ito. Si Madam Leni Robredo, former Vice President Leni, siya ang top-notcher every time na magkaroon po ng mga budget hearing deliberations na yan. Napakaganda po ng kanyang record, malinis ang kanilang pag-spend, ang pag-utilize sa pera ng bayan. Ibang-iba talaga tong si Madam Sara Duterte. Ano kaya ibig sabihin niyan pag hindi niya mapaliwanag? Ito kaya ay dumiretso sa bulsa? Maaari. Hindi niya mapaliwanag kung saan napunta to. Kung siya'y tatanungin, umiiwas, nagagalit, para itigil na ng interpellator ang pagtatanong. Yun po ang kanyang taktika. Sino kaya ang coach nito? Baka si Mr. Harry Roque naman ang nag-coach sa kanya. Hindi kaya? Scripted. Talagang bago po siya pumunta sa Kongreso ay talagang she has decided na talagang hindi po siya sasagot dahil wala po siyang maisasagot. Just to give you a little background, nung pong siya ang mayor ng Davao City at ang nakaupo pong pangulo ay yung kanyang tatay, marami din po siya, mas malalaki pa pong confidential funds ang kanyang na-receive. Sunod-sunod na taon. At bilang isang mayor, hindi po siya pinagpapaliwanag, pinagbibigyan na lang. Kumbaga, wala nang busi-busisi, wala nang pagtatanong kung saan napunta, wala nang paliwanag sa COA. Sabagay, sino namang may malakas ang loob na mag-audit sa kanya? Presidente ang tatay niya. Mahirap, baka ibaon kang 6 feet under the ground. Mukhang nasanay po. Mukhang nasanay na walang kumu-question sa pag-dispose, sa pag-spend ng pera ng bayan. She believes and thinks na hanggang ngayon ay ganun pa rin na kahit saan po niya gamitin, kahit saan po niya i-spend yung pera ay okay lang. Yun po ang kanyang pagkakaalam dahil nasanay po siya. Iba na. Nag-iba na ang panahon. Wala na si Daddy. Wala na si Daddy sa poder. Wala na si Daddy sa kapangyarihan. Kaya mga kababayan, hindi po natin palalampasin ito. Dapat talaga na magpaliwanag ang Vice President. Hindi lang ang budget for the year 2025, yan po ang kanya pinagpipilitan paulit-ulit. Ibig sabihin, she was trying to avoid yung questions about past few years. Ayaw niya pong sagutin. Sigurado po yan, walang resibo.
Wala po yung resibo kahit saan po siguro ginasta ang pera, walang maipakitang resibo. At saka hindi po siya sanay na ino-audit. Kagaya nga ng sabi po natin kanina dahil dati nga si Daddy ang presidente. Ngayon, ibang-iba na. Sa panahon ng sa bagong administrasyon, kailangan mong magpaliwanag. Mga kababayan, pag-usapan naman po natin ang kanyang ambisyon para maging Pangulo sa 2028. Maganda naman po na as early as now, pinapakita na po niya ang kanyang true colors, ang kanyang demeanors, para alam na po ng taong bayan at madali na po ang magdesisyon kung sino po ang karapat-dapat sa 2028. Ang tanong, mga kababayan ko at mga kariban, siya po ba ang gusto nyo maging Pangulo? Ito po bang klase ng public servant? Nakita po natin yung kanyang pag-uugali, yung kanyang asal, pinakitang asal, yung kanyang mga misdemeanors na ipinakita. Now, ang tanong ko sa inyo, yan ba ang gusto nating mag-lead sa ating bansa? Ganito bang klaseng leader ang gusto natin? Sa ngayon, ang dami pong problema. Alam niyo po mga kababayan, napakalalaki po ng mga problema na ating kinahaharap. At kailangan natin ng isang leader na matibay, isang leader na may paninindigan, isang leader na may pasensya, isang leader na makabayan, isang leader na may pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino, isang leader na cool, hindi high blood. Kitang-kita po sa kanya na meron siyang asal, hot-tempered, at kung ano-ano pang mga pag-uugali na negative. Para po sa atin, mga kababayan, kailangan po natin ng isang pinuno na nag-iisip na hindi pinapairal ang init ng ulo. Isang leader na hindi po madaling mapikon. Kailangan po natin ng isang leader na pasensyoso, nag-iisip at may laman ang utak. Mga kababayan, huwag na po tayong magpapabudol pa. Huwag na po tayong magpapautos sa mga matatamis na mga pangako ng mga politiko na yan, lalo na po yung mga taga-Davao. Wala. Nakita naman po natin ang kanilang pagserbisyo sa ating bayan sa loob ng 6 na taon. Wala pong pagbabago. Ano naman yung kanilang pinagsasabi dyan na best president? Naku, kabaliktaran po yan. Sino nagsasabi niya na best president? Hindi po tayo, hindi po yan totoo. Wala po yung katotohanan, yung best president na yan. Dahil wala pong napatunayan. Lumobo ang utang ng ating bayan. Hindi naman umusad ang ating bayan. Wala. Mas lalong nabaon sa utang ang Pilipinas. Nagkaletse-letse ang buhay natin mga Pilipino. Humirap ang buhay dahil po sa kanila. At hanggang ngayon, andyan pa rin ang peking war on drugs na hindi pa rin nasisettle. We are still waiting kung ano po ang kalalabasan ng ICC trial na yan. Sana naman po mapanagot ang dapat mapanagot sa peking war on drugs na to. Na kung saan napakaraming mga kababayan ang pinatay na parang manok. Mga buhay na hindi po binigyan ng importansya. Saan ang hustisya dyan? Tapos ngayon, magagaling po silang magsabi ng rights, rights, rights.
human rights or rights para kay Pastor Kibuloy. Parang medyo, ano po yan, may halong kalokohan. Dahil nung panahon po nila, hindi po nila iniintindihan. Wala ngang warrant of arrest na sinuserve during the past administration, nang huhuli na lang, nang aakusa na lang. Wala man lang mga warrant of arrest na isinuserve. Iyan po ay illegal. Base po sa ating konstitusyon. Ngayon may gana ka pang magsabi na saan ang karapatan, saan ang rights ni Pastor Borloloy. Wala. Sa mga tao pong yan, lahat po ng mga pinagsasabi nila ay nagbu-boomerang. Bumabalik po sa kanila dahil wala naman po sila sa gawa. Wala silang gawa. That is double standard. Ngayon, magaling silang magsabi, magaling silang magsalita ng sounds like very ideal po sila. Pero ang katotohanan, during their time, violate po nila. Maraming human rights ang kanilang violate. Kaya hindi naniniwala. Hindi kami kumbinsido sa inyong pinagsasabing human rights ngayon. Dahil during your time, hindi nyo ipinakita, it was not reflected under your administration that you respected human rights. Maliwanag yan. Kaya, mga kababayan, diretso na po tayo sa ating point dito. Bago po natin tapusin itong maikling talakayan na to. Para po sa akin, hindi kwalipikado, hindi papasa si BP Sara maging Pangulo ng Pilipinas. Sa mga pinapakita niya pong pag-uugali, malayo po sa mga qualities ng isang mahusay na leader, si BP Sara. Hindi po natin nakikita sa kanya ang mga qualities na yan ng isang good leader. Pag ipagpipilitan po natin na siya po ang maging Pangulo ng Pilipinas, alam ko po, nasa kangkungan tayo pupulutin. Iyan po ang sigurado na posibleng ang Pilipinas ay maging isang probinsya na nga ng China. At sigurado po tayo na maraming buhay ang mawawala. Dahil marunong po siyang magtanim ng galit, ng grudge, at siguradong babalikan niya ang mga taong kumokontra sa kanya. Hindi po siya yung klase ng leader na nakikinig. Kung meron po mga constructive criticisms, hindi po siya ganun. Basta po nagbigay ka ng puna against her pamamalakad, siguradong bad shot ka sa kanya. At babalikan ka niya. Ganyan po ang nakikita nating estilo niya, ang nakikita nating pag-uugali niya. Kaya mahirap po na maging Pangulo ito. Dahil siya po ang reyna, siya po ang batas. Mga kababayan, mag-isip tayo, magpaupo tayo ng isang Pangulo na karapat-dapat na talagang makikinig po sa ating mga mamamayan. Isang Pangulo na may pagmamahal sa bayan at hindi traidor. Isang Pangulo na maka-Pilipino. My dear friends and dear subscribers, thank you so much for your time sa pakikinig po sa aking maikling talakayan. May you have a quiet, peaceful day ahead of you. Take care and God bless everyone. Mabuhay ang lahing Pilipino.